Hello! Good morning po sa ating lahat. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Tumayo po tayong lahat. Galaw-galaw. Galaw-galaw muna tayo bago tayo magsimula sa ating pananambahan. Ayan. Batiin niyo po ang ating mga kapatiran. Good morning po. Good morning. Good morning po. Bagamat marami pa pong wala, pero tayo po ay magsisimula na dahil magiging mahaba ang ating programa sa umagang ito. Bago tayo magsimula sa ating pag-aawitan, akin pong tawagin si Pastor Dads para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Diyos, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat sa gabay at pag-iingat. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa araw-araw na patuloy mo tinawid ang bawat isa. Salamat sa proteksyon ng mga nagra-ride. Ang pag-iingat mo sa mga biyahe, Panginoon. Patuloy kang mabuti sa aming buhay, O Diyos. Wala nga kaming ibang ihilingin, kundi pasalamatan ka, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat maging sa mga karamdaman na ipahintulot mo, Diyos, upang kami ay patuloy na kumapit, yumakap sa iyo, na aming inaasahan na ikaw lang ang Diyos na nagpapagaling sa lahat. At walang imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga karamdaman ito, Panginoon, anumang uri, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang katugunan. Salamat sa iyong patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa mga may karamdaman, Panginoon, sa umagang ito. Inaalala po namin si Pastor Fred, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Idinudulog po namin sa inyong harapan ang iyong patuloy na kabutihan sa kanyang buhay, O Diyos. Na patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo pa siyang gamitin, O Diyos, sa iyong ministeryo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya na patuloy mong gamitin ang kanyang mga gamot, Panginoon, na siyang kagalingan, kalakasan sa kanyang physical. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na Noel, O Diyos, sa umagang ito. Nalala po namin ang aming kapatid na ito, na patuloy mo, Diyos, na palakasin din, Panginoon, pagalingin sa kanyang karamdaman. Nalala namin si Pastor Ruel sa malayong lugar, O Diyos, na sa umagang ito, Panginoon, ay amin pong idinudulog sa inyong harapan ang kanyang patuloy na pagsasabuhay ng mga bagay at mga salita mo, Panginoon, na patuloy niya, Panginoon, na madama ang iyong pag-iibig. Saan man siya pumaroon ay ikaw ay kanyang kasama ayon sa iyong pangako. Amin pong dalangin ang iyong patuloy na pagbibigay ng iyong mga biyayang salita sa umagang ito, Panginoon, na siyang pagpapala rin ng bawat isa, O Diyos, na narito sa iyong harapan, na dumudulog at patuloy umuyukod sa iyong Panginoon, sa iyong pangyarihan, sa iyong kadakilaan, na aming pinupurihan at sinasamba sa umagang ito, Panginoon. Maitaas sa aming mga buhay, sa aming mga puso, ang tunay na pag-ibig, O Diyos, na patuloy mo, Panginoon, ipinadama sa bawat isa sa amin. Ang pagmamahal ng bawat isa na ipinakita upang ikaw, Panginoon, ay mapupurihan paglingkuran sa umagang ito sa pamamagitan ng present ng bawat isa, O Diyos. Salamat sa mga awitin, Panginoon. Namin pong awitin para sa iyo, Diyos, na siyang iyong kalulugod, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga musician, Panginoon. Nagamitin niyo po ang mga awitin, ang mga tugtugan, ang kasiyahan na wala akong kapantay na umawit para sa iyo, Diyos, pagkat ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng mataas na papuri sa umagang ito. Sa inyo po namin ipinagkatiwala ang aming tagapagsalita sa umagang ito. Nagamitin mo siya, O Diyos, at ikaw ay patuloy na makita at patuloy, Panginoon, na ihayag ang iyong mga banal na salita na siyang aming kabusugan sa aming espiritual. At kay sa buhay ito, Diyos, na patuloy kami, Panginoon,
na magkaroon ng kalakasan at ilaw sa aming mga tahanan, sa aming buhay, upang kami, Panginoon, ay patuloy na maging handa hanggang sa inyong pagdating sa oras na iyon, Panginoon. Sa inyo po namin, idinudulog ang lahat ng mga bagay at pinasalamatan. Pinabalik po namin ang tataas na papuri sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise in the valley, praise in the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. This praise is the water, and it's drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I'm feeling, praise when I'm low. I praise 'cause I know the sin grows. This praise is the weapon. It's more than the sound. My praise is the shout that brings Jericho down. So let's go. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my Praise 'cause you're sober, praise 'cause you reign, praise 'cause you defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sober, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it silent? I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it silent? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it silent? Praise the Lord, oh my that is great. Praise the Lord. Praise the Lord. Everything that is great.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo. Amen. Everybody clap your There will be no other God. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. No one, no one, no one. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. I don't wanna take anything. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Oh, I don't wanna take anything. There will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one, no one. No one, no one, no no one, no one, no one. Church, sing no one, no one, no one. Who is the one, walk on the water? No one, no one, no one. And who is can answer the fire, the fire? No one, no one. And who is can take down the darkness of darkness? No one, no one, no one. And who is can silence the roar of the lion? No one, no one, no one. And who is worthy, worthy of worship? No one, no one, no one. Who is worthy, worthy of worship? No one, no one, no one, no one. I said no one, no one, no one, no one. Nobody
Nobody like you. Nobody like you. No one nowhere. No one nowhere. I said no one nowhere. No one nowhere. I said no one nowhere. No one nowhere. Nobody like Let's go, there's nobody like you. nobody like you. No one nowhere. No one nowhere. I said no one nowhere. No one nowhere. I said no one nowhere. No one nowhere. Nobody like you. Nobody like you. No one nowhere. No one I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, treasures and buried, never enough. You came along, and pulled me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you. I'm not to show you my weakness, my failures and loss. Lord, you seen them all. Still don't be ready, yeah you do. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. There's a morning to dancing, to the beauty for ashes. It's a shame to glory. You're the only one
nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Lord, there's nothing better than you. Lord, there's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. You turn grace into garden, turn rocks into wine. You turn grace into wine, turn seas into wine. You turn seas into wine. Lord, you're everyone you are. You turn grace into garden, turn rocks into wine. You turn rocks into wine. You turn seas into wine. You turn seas into wine. Lord, you're Good morning to everyone. Thank you mga brothers and sisters. Narito naman tayo upang magpuri sa Panginoon. Pinasalamatan ko ang Diyos dahil siya ang ating Hari, King of Kings, Lord of Lords, amazing God, the most powerful God. Thank you so much, Lord, sa oras na binigay namin sa inyo, Panginoon, at patuloy pa po namin gagawin ang araw na ito na araw ng pananambahan. Salamat, Lord, sa kalakasan na binigay mo sa amin, sa biyaya na hindi maubos-ubos sapagkat pinangako mo sa amin ang iyong biyaya ay kailanman hindi maubos. Kaya kami, Lord, ay narito. Ibinabalik namin ang tithes and offerings sa inyo upang lalo po, Panginoon, na mapanatili at mapalawak ang iyong ministry sa ibang lugar, O Diyos. Salamat sa puso namin. Nanda kami, O Lord, maglingkod sa inyo sa pamagitan ng mga salaping ito na ibinalik namin sa inyo. Tanggapin mo po, Lord, na mayroong masasalamat kami sa inyo. Magpakumbaba kami sa inyong harapan, O Diyos. Tulungan mo kami na lumayo sa anumang tukso sa mundong ito, O Diyos, sapagkat kami po ay nasa inyo ng mga kamay. Kailangan po kami na lumakas, aming pananampalataya sa inyo. Lord God, salamat sa mga awitin na aming inawit sa inyo upang lumakas ang spiritual namin na buhay at aming pangangatawan lumakas din. At lalo kami, Lord, na magpuri sa inyo at ang aming mga problema sa buhay ay aming malutas ng Diyos dahil sa tulong ng Panginoon. Gabayan mo po kami, Lord, sa mga gagawin namin sa simbahan na ito, O Diyos. Lalo po sa special number na ibibigay namin sa inyo, Panginoon. Salamat po. Purihin ka magpakailanman, O Lord. Amen. Spoke your name into the night. Through the darkness,
your love and kindness, so true the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. So great a mercy, I could follow such boundless grace. God of ages, to our sin and bear our shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. That's the promise you bear it loving, began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declare the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to break. Out of the Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its deep on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its everything. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living Good morning, everyone. Inaanyahan ko lahat na makibukas sa Ephesians 5:15 to 17. But be very careful then how you live,
not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Mapagpalang araw po sa lahat. Amen. Maaari na po tayo magsiyo po lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat, FCC. Good morning po. God is good po. And all the time, God is good. And bago po tayo dumako sa ating pastoral message po, meron lang po akong konting announcement. And happy birthday po sa mga nagdiwang po ng buwan ng Marso po. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan po, ang malapit po na birthday po sa aking pagkakaalam is kay Kian po, which is March 25. And happy birthday sa iyo, Kian, kung saan ka man. And also po, ayan po, meron po tayong activity mo ngayong buwan ng Abril. Ayan po, take note po sa ating calendar ay ang ating 7 last words na naganapin po sa April 18. At dito po tayo mag-7 last words sa simbahan po. At alam ko po ay hahapon po tayo magkisimula. Then, after po ng ating 7 last words ay meron po tayong film showing sa gabi na gaganapin po sa Lily Street. Ayan po. To be announced lang din po ang mga ibang detalye po sa ating group chat po o sa ating FB page. And next naman po, meron po tayong sunrise service. Dito rin po gaganapin sa FCC Church. Ngayon po, April 20, linggo po yan. Kaya po tayo po ay maghanda po na subukan po natin pumunta ng maaga kasi maaga po tayo magkisimula. At di po tayo 9:30 magkisimula niyan. Ayan po, ilan po ang aking announcement po. And bago po tayo dumako sa ating pastoral message po ay tinatawag ko po ang ating FCC warriors po. Ay prayer warriors po na pangungunahan po nila Pastor Dads. Edera po, Pastor Dads. Okay na po. Speaker. Okay, good morning po sa lahat. At ibibitinin po muna natin yung mag-special number. Mamaya na, after na lang po ng service. So, kamusta po kayo? Mabuti naman. Okay, kamusta po? Kamusta ang init? Mainit ba masyado? Okay, meron lang po tayong konting technical problem kung bakit di pa po tayo mag-start yung mga mag-special number. Pero bago po yon, ako po muna ay magsasalita sa inyo ngayong umagang ito. At doon pa rin po tayo sa ating tema ng buong buwan na ito. Ang tema po na yan ay Correcting Worldviews with Biblical Perspective. So ito pong mga pag-uusapan natin ay mga familiar words. Okay, na naririnig po natin. Lalo na po ng mga younger generation. Mga acronyms or kung ano man po na mga sinasabi po sa mga panahon ngayon. At ang akin pong topic ngayong araw na to is yung tinatawag na YOLO. Sinong nakakaalam ng YOLO? You only live once. Okay, so familiar? Okay, ito po ay isang salita na nakita po natin na napaka-familiar. Actually, ginagamit na po ito ng mga brands para po sa kanilang advertisement or sa kanilang mga commercial. You only live once. At minsan po, yung mga kabataan or kahit matatanda, ay ginagamit din po ito sa kanilang araw-araw na pamumuhay. O nagbe-base sila doon sa mga pangyayari kung saan ay nagagamit po nila itong mga bagay na to. For example, in making fast decisions. Okay, sabi na, minsan lang naman mabuhay. Kunin ko na yan.
Okay, parang ganon. Minsan lang naman yan eh. Okay, parang ganon po yung ini-invite sa atin sa term na YOLO. Pero, tignan po natin, ito po bang term na YOLO is, meron ba siyang alignment? Or ito ba ay biblically or biblical? Doon sa kanyang, doon sa view ni Lord is, medyo pumasa ba siya? Pumasa? Or pwede bang gamitin ito ng Kristiyano? Pwede ba niyang i-apply sa buhay niya itong tinatawag natin na YOLO? Kasi ang YOLO po is meron siyang tinatawag natin na advantages at disadvantages. Okay, to be fair. Okay, kailangan makita rin natin, meron din naman siyang tinatawag na mga advantages. At katulad po ng ibang salita, yung kay pastor no nakaraan, okay? Ang inano po niya is yung regarding po doon sa living natin. Okay, sa pamumuhay natin. So, sinight po niya yung Romans 12, 1 to 2. Okay? So, regarding sa ating living. So, sabi po doon, ang Kristiyano po ay hindi pwedeng sumang-ayon sa pamumuhay na makamundo o umalign doon sa buhay na yon. At ngayong umaga po, pipilitin ko po na tignan, okay, kung eto bang YOLO na ito, ay pwede nating mai-apply dito sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Pero bago po yon, tayo po ay yumuko muna sa panalangin sa Panginoon. Panginoon namin Diyos, Panginoon, lubusan kaming nagpapasalamat, Lord, sa inyo pong presensya ngayong umagang ito, Lord God. We praise you with songs and thanksgiving, Lord God. Please accept our prayers and our songs, Panginoon, sa inyo, Lord. Alam ko po, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, at alam niyo po, Panginoon, kung ano ang gusto namin, Panginoon, bakit namin po ito ginagawa. Bakit po kami umaawit sa inyo? Bakit po kami, Lord, nandito, Lord, upang purihin ka, Panginoon? Kayo po, na alam niyo po ang puso namin, Lord God. And we pray, Lord, that you may accept this humble offering for you, Panginoon. And Lord, sa umaga pong ito, Lord, we ask for your guidance, Panginoon, that we may know, we may understand your words, Panginoon, and we may relate ito pong pag-uusapan po namin, Panginoon, ngayong umagang ito, na YOLO, Panginoon, na salita po, Panginoon, na ginagamit or ina-apply dito sa world, sa mundong ito, Panginoon, kung ito ba ay pwede na namin may-apply sa aming buhay bilang isang mananampalataya. At Panginoon, we also pray, Panginoon, na patuloy niyo po kami, Lord, na bigyan ng focus, Panginoon, sa inyo, Lord, sa inyong mga salita, sa nawa, Lord, ay patuloy kayong manguna, Lord. Itago niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, na magsasalita, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon, at patuloy po na kayo ang makita, Lord, at huwag ang mga kahinaan ko, Panginoon. Kayo po, Lord, aming sasambahin, sabi po ng awitin, there will be no other God. There was no other God, and there will be no other God before you, Lord. You are the Lord. You are my God, Lord. You are our God. And sa umaga pong ito, nawa, Lord, ay mag-glorify po ang inyong pangalan. Maraming salamat, Lord, sa inyo po ang kapurihan at pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, tahimik ka. Okay. So, you only live once. Ang ibig pong sabihin siya is, nanggaling po siya sa Latin word na carpe diem. Carpe diem. Okay, yun po yung ibig sabihin nun. At ang ibig sabihin po niya ay seize the day. Hindi yung seize ha. Pag sinabi kasing seize, ipatigilin eh. Okay. Seize. Ayan po, yung topic natin. Seizing the day right. Okay. Kasi yung YOLO, ginagamit po yon para i-seize okay? Seize the day. Or pag sinabi pong seize, ang ibig pong sabihin niya ay take. Okay? Take. Or do not miss any opportunity. Pag may nakita kang opportunity, i-grab mo na. Bakit? Kasi yung araw ay limited. Pag may nakita kang opportunity, i-take mo na. Bakit? Kasi baka di na maulit. Kasi you only live once.
Okay? Pag meron kang kailangan desisyonan, kailangan ngayon na, hindi na pwede bukas. Bakit? Kasi you only live once. Okay? Since you only live once, you need to live life to the fullest. Ayan po yung number one term na nakikita po natin. Live your life to the fullest. Huwag mo nang ilimit yung sarili mo. Okay? Bahala na kung anong mangyari. You only live once. Okay? So, in more application, okay? Pag ang Bible po nagsabi ng foolishness, ang ibig pong sabihin nun, ay alam mo yung tamang ginagawa, pero hindi mo siya ginagawa. That's foolishness. Hindi po yung tinatawag na wala kang alam. Kasi ang tawag po doon is stupidity. Okay? Foolishness is different from stupidity, as in the Bible. Okay? Ang mga tao po sa panahon ngayon is marami silang alam. Bakit po? Kasi they gain knowledge because of the web, World Wide Web, because of the internet, because of Google, because of Facebook, because of TikTok. Lahat halos alam na ng tao at ang dami ng mga tao na marunong. So meaning, ang tao hindi po talaga mangmang dahil wala siyang alam. Kundi ang tao ay nagiging mangmang o nagiging foolish kasi hindi niya po ginagamit yung mga tamang kaalaman into application. Okay, so the Bible called it foolishness. At tingnan po natin, ito pong tinatawag natin na YOLO, actually, hindi po na-determine kung saan siya galing. Pero sa ngayon po, 2016, sabi ni Oxford Dictionary, is inaccept na po nila yung salitang YOLO as a word. So, kung nag-search kayo sa Oxford, sa dictionary, makikita nyo na yung term na YOLO. So, salita na siya. At sumikat po siya dahil sa isang kanta ni Drake. Okay, isa mong singer. Okay, noong 2011. Yung term na you only live once. Although nagamit na po siya before, 2006, ng isang YOLO gear. Okay, tawag sa kanya YOLO gear. Ayun po ay mga gear ng mga bikers, okay, mga mountain climbers, okay. Ang pinaka tagline po nila is you only live once. So you only live once, you need to live life to the fullest. Kailangan laging the best. Okay? Kailangan laging the best ang ginagawa mo. Bakit? It's only once. Even when that means embracing adverse behavioral choices that can inherit risk. Okay? Even if yung mga choices mo, okay, ay merong mga risk na para bang pag ginawa mo yun, is sure na makakamit mo. Gagawin mo pa rin. Okay? So, meron pong study, ang sabi po rito, meron pong study na ginawa, 2013, regarding the use of drugs. At the term YOLO is a big influence dahil gumagamit yung mga kabataan ng drugs na yun. Kasi daw, every time na sila ay magkakaroon ng inuman or tumpukan at merong tao doon na merong droga or merong nitrous oxide o yung ginagamit nila, nitride oxide, ay pinapasubok sa kanila at sinasabi daw yung term na YOLO. You only live once. Try mo na to. Okay? Kasi nga naman, di ba, yung mga tatay ngayon, parang ang daming kinikwento, yung mga panahon nila, no? O yung panahon ko, ganyan, ganyan. Para maganda rin naman, may kikwento ka, no? Although nagkamali. Pero, the risk of the word YOLO is that, minsan po, dahil gusto mo na i-live your life to the fullest, hindi mo na iniisip kung ano yung consequences ng actions mo. You just base your life within the day. Kaya nga sabi diyan, seize the day. You're taking the day. You're giving it your full within the day. Maganda siya.
Okay? Minsan, kung gagamitin po natin. Like sa mga projects, sa pag-awit. Okay? Kanina, nakita natin yung mga musician natin, talagang bigay todo sila eh. They are seizing the opportunity to praise God. That's a good, pwede mong gamitin dun yung YOLO. Pero kung lumapit na siya dun sa iba or naikabit na siya dun sa ibang mga bagay, katulad po ng, okay lang yan, magpakalunod tayo sa alak ngayon. Minsan lang yan eh. Okay? You only live once. Okay lang yan. Gawin natin tong bagay na masama ito kasi minsan lang naman yan eh. Okay, you only live once. Hindi mo na yun mauulit sa next life. At ang danger pa po ng YOLO is parang tinitignan ng tao na ang buhay niya ay dito lang po sa mundong ito. Okay? Para bang sinabi niya na wala nang kabilang buhay. At kailangan lahat ng bagay gawin mo na dito, maging mabuti man yan o masama ang kakahantungan. Okay, sabi ni Ben Zimmer, isa pong lexicographer. Okay, siya po yung nagsusulat ng mga salita sa Bible, sa dictionary. Lexicographer. Sabi po niya, if you're young, you know YOLO. In fact, YOLO seems to encapsulate something about youthful behavior, sort of crazy, reckless behavior, and living that way without worrying too much about the consequences. Crazy. Reckless behavior. Yun yung naka-associate sa YOLO. Kasi para bang eto na lang ang buhay mo. Kailangan i-live mo na siya to the fullest. Wala na, bahala na yung nanay ko. Basta ako, dapat mabuhay ako. Okay, bahala na sila dyan. Basta ako, eto na ako. Okay? So, YOLO also is associated with FOMO. Okay, FOMO is fear of missing out. Okay, FOMO, fear of missing out. Na para bang pag trinay nila lahat, natatakot ako na ako hindi ko maranasan. Na para bang pag nag-hiking yung kaibigan ko, dapat mag-hiking din ako. Kasi baka ma-miss ko yung feeling ng nag-hiking. Okay? At dahil doon, okay, dahil ayaw mong ma-miss out yung every opportunity, iniisip mo ngayon na ito na lang yung last. Wala nang bukas na opportunity na darating. Okay, you fear that you miss out because we think that an opportunity may not appear again. Some people fear that they will miss life if they fail to do and experience something. Yun din po ang danger ng World Wide Web. Yun po ang danger ng internet ngayon. Kasi pinapakita sa atin, ang sarap magpares. Oh, nakita niyo po yung trend? Nagpares lahat dun sa Diwata Pares o kung saan man pares yun. No, lahat pumupunta dun. Bakit? Kailangan kong ma-experience yung pares ni Okay? Kailangan kong maakyat yung bundok ng Kailangan makaligo ako sa lugar na ganito. Okay? At pipilitin mong makarating doon kahit wala ka namang pamasahe papunta doon. Kahit na eto na yung last money mo, basta magawa mo lang yung bagay na yon kasi hindi mo na yun magagawa at mamimiss mo yon, pipilitin mo siyang gawin. Wherein, ang nangyayari is, in the ending, nagkakaroon po ng consequences. Okay, the pros, katulad po ng sinabi ko kanina, merong pong pros and cons ang YOLO. Number one is making the most of every moment. So, when you say the word YOLO, hindi mo po pinapalagpas na gawin ang best mo every day, every time, sa lahat ng ginagawa mo. So, good. Katulad ng sa pag-aaral. Okay? Katulad sa pagtatrabaho, pwede mo siya may-apply. Okay? So, you will use the most of every moment. Hindi ka mag-aaksaya ng panahon. Okay? Yung lahat ng task mo, naka-record, naka-schedule na siya. So, wala ka nang mamimiss. Okay? At talaga namang maganda yung kakalabasan. And then number two, encouraging you to seize every opportunity that comes. Dahil nga, you only live once, lahat ng opportunity iti-take mo. Okay?
Lahat yan, wala kang pakialam, hindi ka matatakot na i-take. Dahil you only live once na eh. Okay, dito na yun. Dito lang yan sa mundong ito. Okay, so that's the pros. The cons is, number one, craziness of behavior. Okay? The term YOLO ay nagagamit po at yung mga tao na gumagamit nito ay nawawalan sila ng self-control. Because you only live once. Katulad nga na sinabi natin sa nandyan kanina. Okay? You make most of every moment. Ikaw po ay nawawalan na ng control sa sarili mo. Sasayaw ka ng kung anong pwesto mo, wala ka ng pakialam, kahit ma-post ka bukas, okay, kakanta ka ng kung ano napakalakas-lakas, kahit maingay na, 11:00 na, kasi baka ngayon na lang to, okay? So, lack of self-control. Number 2, lack of self-care. Wala ka ng pakialam sa sarili mo. Wala ka ng pakialam sa sarili mo. Okay. You only live once eh. Okay, so wala na tayo. Ano naman yung pakialam sa sarili ko? Diba? Mahalaga ngayon. Okay? Mahalaga makakain ako ng marami ngayon kahit high blood ako. No? Minsan lang ilit yun eh. No, po. Tama po. Mahalaga magawa ko to ngayon. Okay? Parang na-apply din to sa basketball, no? Lalo na pag championship. Kahit mapilay-pilay ka na eh. Sige, kailangan makalaro ako ngayon. Championship to. Pero bang wala nang bukas eh. Wala nang ibang championship. Eto na yon. Kailangan the best to. Okay. Napilay. Sira ang karir. Okay, hindi na tuloy naka lalo sa mga games. Okay, so lack of self-care. Nakakalimutan na natin yung sarili natin. Dahil nga ang iniisip natin, eto lang yung buhay. Ngayong araw lang. Reckless behavior. Lack of concern for safety. Wala ka ng pakialam kung delikado yung gagawin mo o hindi delikado. Okay, akit ka ng bundok, mahina na pala tuhod mo. Basta ma-experience mo lang. Kasi you only live once. Okay? Magbabike ka, yung pagbabike mo pala hanggang doon lang, hindi ka na nakabalik. Hindi mo na inisip kung mapapagod ka ba o hindi. Kasi you only live once. Magpa-party-party ka gabi-gabi. Bakit? You only live once. Kailangan ma-enjoy ko tong youth ko. Minsan lang ako bata. Okay? Hindi na ito mauulit. Kahit na umuwi ako ng sobrang gabi. Kahit di na ako umuwi. Okay? Basta ma-enjoy ko. Okay. Poor judgment. The bahala na mindset. Okay? YOLO-inspired individuals, sila po ay may poor judgment. Ano po ibig sabihin nun? Basta decision lang. Basta i-take ko yan. Hindi na nag-iisip kung tama o mali. Hindi na iniisip kung masyado bang makaka-apekto yung consequences ng bagay na gagawin. Kung malaki ba yung nagiging impact. Living without examining its consequences. YOLO, you only live once, so why not? Minsan ka lang mabuhay, bakit hindi? Minsan mo lang magawa yan, bakit hindi? Okay? Pag namatay ka naman, wala na eh. Wala na. Tayo, Kristiyano, meron tayong tinatawag na heaven. So, ganun ba yun? Okay, so tingnan po natin. Ephesians 5:16-7, yung binasa ng aking misis kanina. So, sabi dito, be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. So, i-differentiate po natin ngayon ang YOLO and the Bible. Number 1, there are 3 differentiations of YOLO and yung Bible na nakita ko po. Ewan ko kung may makita pa kayong iba. Pero ito po yung mga bagay na nakita ko.
Number 1 is YOLO promotes lack of self-care, while the Bible says, be careful how you live. Ang YOLO, sinasabi po sa atin na hayaan mo na, wala, kung anong mangyari sa'yo, bahala na. Okay? While the Bible says, be careful, mag-ingat ka kung papaano ka mabuhay. We must be careful how we live because we are now God's people. If you're not God's people, do not be careful, bahala na. Pero now that you are a people, a son of God, you must be careful on the way you live. Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. So, ang buhay natin po dati ay madilim. Ang buhay natin dati ay bahala na at kung ano man ang mangyari sa'yo, kung anong tingin nila sa'yo, bahala na. Ngayon po na ikaw ay anak ng Diyos, dapat po ay magiging aware ka na kung sa paano ka titignan ng mga tao sa paligid mo. Dahil the Lord says, you are the light and the salt of the earth. And because you are the light and the salt, lahat ng magkakita sa'yo is either may influence mo or matitisod mo. So you must be careful. Okay? Wise people use God's word as a basis of the way they live. They follow God's way of how they should live. Okay? Ang mga matatalinong tao, ang mga wise na sinasabi ng Bible, is ginagamit po yung salita ng Panginoon bilang kanilang mapa, bilang kanilang instruction sa pamumuhay. Bakit? Sabi po ng ibang tao, sabi po ng ibang preacher, ang Bible is the complete Word of God. And because this is complete, ang mga bagay na kailangan po natin para mabuhay, including our decisions, okay? Including our decisions, should be based in the Word of God. And that is being wise, okay? They follow God's way of how they should live. Okay, so sa pag-a-apply ng trabaho, ma-apply mo siya. Okay, sa iyong pag-aaral, ma-apply mo yung Bible. Even dun sa pagtatrabaho mo, ma-apply mo yung Bible, may sinasabi dun eh. Okay? So, meaning, ang Bible, hindi mo siya masasabi na, hindi mo naman kasi ako tinuruan, Lord, kaya naligaw ako eh. Hindi mo naman kasi sinabi, Lord, na ganito, kaya ako naligaw eh. Kasi nandun po sa Bible ang sagot. The problem is, medyo kulang po tayo mismo, nagmi-miss tayo minsan sa pag-study ng Word ni Lord. Okay? And gumagawa tayo ng decisions compulsory. Okay? Biglaan. Okay? Halimbawa, may nagyaya sa'yo, o tara, swimming. Eh, meron ka palang assignment sa school, nasama ka pa rin. Bakit? YOLO eh. Okay? Sama pa, swimming yun. Assignment lang yun, pwede kang gawin yan sa loob eh. Okay. So, diretso lang. Hindi ka na nag-iisip. Pero, ano ba yung sinabi ng Lord? Okay, whatever you do it for the glory of God. So, paano ma-apply sa pag-aaral mo yon? Okay, so, merong guidelines na sinasabi ang Panginoon. So, nung sinabi niyang be careful how you live, hindi niya yung sinabi ng wala lang. Okay? Sinabi niya yon dahil nagbigay na siya ng mga guidelines kung paano siya mabubuhay, kung paano ka dapat mabuhay. Okay, unwise people. Ito daw yung mga unwise. Okay? Unwise people just live. They don't care. Just live. Basta mabuhay ka lang. Yun na yun. I don't care. Wala akong pake sa bukas. Wala akong pake kung anong ulam. Wala akong pake kung anong mangyari. Basta mabuhay ako. Okay na ako. They don't care about the outcome of what they do. Maganda or pangit man, wala silang pakialam. Okay? Basta magawa ko to. Kahit anong outcome.
Okay, kahit hindi magpaalam, pupunta. Kasi ito na yon. Okay? Pinsan lang to na eh. Bigyan mo na ako, hindi pinayagan. Pumunta pa rin. They don't care. Ano man yung output, mapagalitan man, mapalo, kung ano man, o may mangyari man na pangit dun sa kanyang desisyon na ginawa, okay lang. At least nagawa ko. They don't care about the consequences. Even if malaki ang effect or maliit, they just simply do it. They don't care about what God may think. Minsan, na-apply din ng Kristiyano to eh. Kahit Kristiyano siya, minsan lang naman, Lord eh. Bigyan mo na ako. Minsan lang naman ako magkating, Lord eh. Ito talaga, Lord. Minsan lang eh. Napagalitan. Oh, yari. Okay. Nahuli ng teacher, suspended. Office. Okay. Parang may mga na-experience na dito, magkating. So, iba-ibang mga bagay na pwede nga. Okay, so that's number 1. Ulitin ko, YOLO promotes lack of self-care. The Bible says, be careful how you live. Number 2, YOLO promotes the just do it mindset. The Bible says, make the most of every opportunity to glorify God. Okay, 1 Corinthians 10:31, sabi po dito, so whether you eat and drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Colossians 3:23, whatever you do, work it with all your heart, as working for the Lord, not for human beings. Okay, ang tao po kasi ginagawa niya yan, just do it. Bakit? Carelessly. Pero tayo po, ginagawa natin yon para po ma-promote si Lord, para mag-glorify siya. Okay? So, we seize every opportunity. If this opportunity to help, tutulong ka. Kung it's opportunity to sing to the Lord, katulad ng gagawin ng ating mga prayer warriors mamaya. Okay? So, nandiyan na yata, kompleto na. So, mamaya, maririnig nyo po yung, ang tagal namin pre-practice, grabe. Sobrang tagal. Ayun, so mamaya po maririnig natin yan. At a Christian do whatever he does for the Lord, not for himself. So kung i-apply mo yung YOLO, make sure i-apply mo siya as for the Lord. Because you only live once, you do everything for God's glory. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Tandaan po natin, you are not your own. You were bought at a price. Binili kayong lahat, tayong lahat ng Panginoong Diyos sa napakamahal na halaga. At yun po ay ang kanyang buhay. Anong sabi diyan? Therefore, honor God with your bodies. Hindi dahil YOLO, gagawin mo na. Tandaan mo, hindi na sa'yo yung katawan mo. Huwag mong ipaalipin, okay, sa sarili mong kagustuhan. O huwag mo ipaalipin sa gusto ng iba. Pag wala ka, hindi masaya. Pag wala ka, di masaya. Minsan lang eh. Okay? Bawal ka dun kasi Kristiyano ka na. Sama ka pa rin. Okay? YOLO eh. Okay. Therefore, honor God with your body. So, YOLO promotes the just do it mindset. The Christian makes the most of every opportunity to glorify God. Yung just do it mindset, basta gawin mo lang, basta matapos. Okay, yun po yung concept nun. Basta matapos lang. Just do it. O, di ba? Minsan, na-practice na. Basta yan na yung practice natin. Okay na, kahit hindi maganda. Okay na yan. Tapos na tayo mag-practice. Okay? Pwede na yun. Bala na bukas. Okay. Ito na yung ito na yung sasabihin ko. Bala na bukas. Okay. So, just do it. Number 3, YOLO promotes live for self. The Bible says, live for God. Okay? So, do not live for yourself, live for God.
Ephesians 5:17, ano sabi? Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ephesians 5:10, and find out what pleases the Lord. So, ang tao po pala ay hindi binuhay sa mundong ito para lang mag-enjoy, magpakasaya, at gawin yung mga bagay na nakakalugod sa Kanya, kundi tayo ay nabuhay para magbigay ng glory kay Lord, para i-worship si Lord, para i-glorify si Lord, para ipangalat yung Kanyang magbuting balita, at para makilala siya ng lahat. At ang lahat na makakilala sa Kanya ay mga ligtas. Pero sometimes we do everything we do, not because of God, but because of our self, for our pleasure. Okay? For our pleasure. Parang hirap naman ng pastor, mag-gym ako para mag-glorify si Lord. Paano yun? Okay? Pwede naman, di ba? Oo, di ba? Eh kung nag-preach ka, tapos parang sobrang payat mo, grabe naman si Lord. Dimlis. Di ba? Oo. So, hindi, joke lang yun, joke lang yun. So, hindi naman tinitingnan ng tao yun eh. So, tinitingnan man natin si Lord eh. So, ibig mo sabihin nun is, ano tawag, nawala tuloy ako. Okay. So, everything that we do, we put God on the perspective. Binibigyan po natin si Lord doon sa mga bagay na yon. Paano ba natin mag-glorify si Lord? For example, ikaw ay nagpipicture. Paano mo ba mag-glorify si Lord pag nagpipicture ka? O di pumunta ka sa isang park, picturean mo yung mga lovers, tapos ibigay mo yung picture. Tapos, isharean mo sila ng gospel. Diba? Be creative. So, yun po yun. Yun po yung ibig sabihin. So, know what God's will is for you. Sa pag-aaral mo, halimbawa, journalism. O, edi may time ka na maglagay ng verses doon sa dulo pagdating ng ano mo. So, you will glorify God. Sa trabaho, paano po ba natin mag-glorify si Lord? O, while, halimbawa, nasa calls tayo, o magbigay tayo ng God bless after the call. So, glorify God. So, everything we do, sabi nga ni Karate Kid, ni Jackie Chan, Kung Fu is everything. So, tayo din, Christianity is everything. Okay? Sa lahat po ng ginagawa natin, pwede nating may apply ang Christianity. Okay? So, hindi porket nasa church ka at nasa trabaho ka, hindi ka na pwedeng mag-apply ng Christianity. Hindi porket nandoon ka sa mga lugar na worldly, is hindi mo na pwedeng i-apply yung mga bagay patungkol sa Lord. Kasi every time, pwede mo po siyang i-apply. Always seek time. Understand God's will. Eh, ang tanong, paano po natin malalaman ang will ni Lord at ang mga bagay na nagpi-please kay Lord? So, kagaya na lagi kong sinasabi, 2 ways lang po. Always seek time. Understand God's will and what pleases Him through His Word. Wala nang iba. Dito mo lang sa salita niya makikita ang will ni Lord. Okay. I don't care kung kung paano nyo gagamitin yung salita niya, kung true preaching nyo ba hanapin, kung aaralin nyo ba ng sarili nyo sa devotion, kung gusto mo bang sabihin sa'yo ng katabi mo, ng jowa mo, ng boyfriend mo, ito yung salita ni Lord. Basta ang mahalaga, aralin mo ang salita ni Lord, malalaman mo yung will niya. And number 2, prayer. Okay, prayer. In Christians, during decision, kailangan po talaga natin mag-pray. Lord, ano ba yung course na the best para sa akin? Lord, sino ba siya? Ipakita mo siya. Okay? So, sa lahat ng decision. Okay? Kasi kung hindi, mahirapan po tayo. And there are consequences that we will face later on. Okay, conclusion po. Ang conclusion po natin ngayong umagang ito, YOLO is a risky mantra to use as a basis of how you will live your life. Napaka-risky po ng YOLO.
Kung yun lang ang gagamitin mo para mabuhay ka o sa buhay mo dito sa mundong ito, delikado po yung buhay mo. Okay, napakadelikado. Tandaan po natin, tayo ay hindi dapat magbase ng pamumuhay natin sa isang kasabihan o hahaka-haka. Bagkus palaging mamuhay ng naaayon sa salita ng Panginoon. So, i-relate ko lang po. Alam niyo po ba yung isa pang ibig sabihin ng FCC? Isa pang ibig sabihin ng FCC. Fairview Christian Congregation, ng alam niyo, di ba? Pero meron pa siyang isa pang ibig sabihin. At narinig ko kay Pastor to, napakatagal na panahon na. Pero this is our goal. Okay, ano yon? Fulfilling Christ's commission. And if careful ka sa pamumuhay mo, we are going and we will fulfill yung commission ni Christ. Ano ba yon? Go and preach the gospel to all. So with that, ako po ay magtatapos at tatawagin ko na po yung ating mga prayer warriors. Mukhang ready na sila, yung iba tulog na. Wala ba kayong mga kamay? Ang tagal pre-practice yan. Tara po, tinatawagan ko si Pastor Noel, Brother Mamay, Brother Yanyan, Brother Lito, Sister Daisy, Sister Nancy, Sister Linda, Sister Edith, Sister Joy. Tara na po. At ang ating poging gitarista na naka-shades pa. Request lang po ako ng mic pa, dalawa pang mic. Taas. Tatlong mic daw pala, sorry. Kasya pa? Ay, wala na yatang mic, Pastor. Hindi kaya. Okay na siguro. Hello. Dalawa pang mic. Hello. Thank you. Hello. Wala ba kayong mga kamay? Yun! Wala na. Sound check. Hello. Hello. Sounds. Wala pa kayong mga kamay before mag-start? Salamat, Lord. Papurihan natin si Lord.
Bakit di mo subukan? Ngayon sa kanya'y lumapit. Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Magtatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa tao na lalayo sa kanyang nawawagli. Bakit di mo subukan? Ngayon sa kanya'y lumapit. Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Tatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa. Walang imposible sa Diyos. Tatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Pagtatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Pangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible
wala imposible sa Diyos. Wala imposible sa Amen, amen. Tayo po ay manalangin. Manalangin na po tayo. Huwag na kayo bumaba. Prayer warriors naman kayo. Okay? Bigay ko kay Pastor Jess para sa panalangin. Tayo po'y tumayo. Lolo. Tayo po'y manalangin sa Panginoon Hello, hello. sa ating mga buhay. Kaya alam natin kung paano siya tumutugon. Wala talaga imposible sa Panginoon. O dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito, Lord. Salamat po sa buhay na ito na binigay mo na mayroong kalakasan, kagalakan, kapayapaan. Kaya po kami po'y nagbabalik ng mga pasasalamat. We bless you, O Lord, on high, Lord. Salamat sa inyong presensya, Panginoon, sa buhay namin na kayo ay aming Diyos na nangunguna sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Salamat dahil sa inyo, Panginoon, kung kaya kami pa'y tumatayo na may kalakasan dahil sa inyo, O Diyos. Salamat, Lord, sapagkat naranasan namin ang inyo pong pagmamahal sa amin, Panginoon, na sa aming mga panalangin, Panginoon, ay patuloy na tumutugon sa lahat ng aming mga dasal, Panginoon. Salamat at kayo po ang aming kalakasan, katagumpayan ng buhay na ito, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon, kami po'y patuloy na lumalakad na may katwiran na mayroong pananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe sa araw na ito, Panginoon, na tama po, we only live once, Panginoon, na dapat po'y samantalahin namin ang pagkakataon ito sa buhay namin bilang mga Kristiyano na abutin ang mga bawat taong wala pong Kristo sa buhay nila, Panginoon. Gamitin mo kami bilang inyong mga anak, bilang inyong mga tinawag, Panginoon, na alam po namin, ang purpose namin ay lumayo, lumagana ang inyong mga salita sa magitan namin, Panginoon. At lalo kaming lumalim sa inyong pamantayan, Lord, sa inyong mga salita. Dapat kami hindi na isip bata, Panginoon, kundi kami po'y matured Christian na, Panginoon, sa harapan mo. Na dapat ay nagkakaisa kami sa aming pananampalataya. Nagkakaisa kami sa pagtulong-tulong na lumago ang church, ang lumago ang iyong gawain, O Diyos. Hindi lamang dito, Panginoon, alam po namin na maraming churches na nangailangan ng kaluluwa, Panginoon. Nangailangan na abutin ang bawat taong wala pang pag-asa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Gamitin mo ang church nito, ang mga mananampalatayang ito upang lumagana ang iyong gawain, O Diyos. At sa aming bilang mga Kristiyano, Panginoon, salamat, Lord, sa mensahe na naway patuloy namin itong isabuhay, O Diyos, at hindi masayang sa aming pakikinig, Panginoon, bagkus abutin namin ang mga tao na wala sa inyo, Panginoon, upang sila din ay makakilala sa inyo at magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. At sa aming Panginoon, sa aming pag-iwalay, Panginoon, patuloy namin baunin ng iyong pagmamahal sa amin, kapayapaan, ang kagalakan, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Lord, patuloy ka naming patuloy ka manguna sa buhay namin, Panginoon. At lagi ka naming lapitan, Lord, dahil ikaw ang aming kalakasan, Lord. Ikaw ang aming tagumpay, Lord.
at sa aming pangangaling ito. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Ang lahat na ito ay aming binabalik sa inyo na may papurit salamat sa tayong Panginoon Jesus. Amen. Amen.